sa Good Morning Girls, sa Good Morning Club. Simula ngayong Monday and all the succeeding Mondays, pag-usapan natin ang kabuhayan, trabaho, gastos at pagkakaroon ng extra kita para sa bawat pamilyang Pinoy. Gaya na lamang ng tampok nating mga negosyo ngayon na pwedeng simulan dahil ang puhunan po ay less than 10,000 pesos lang. Huwag na nating patagalin pa. Tawagin na natin ang international motivational speaker at business expert na makakasama natin for today. Let's welcome Mr. Lloyd Luna. Hi, Lloyd. Hi, Tin. Good morning, Tin. Good morning, boys. Kasi girls lang madalas yung nababanggit. Good morning, boys. Good morning, Philippines. Good morning. Ayan. Good morning. First things first, Lloyd, para sa mga kapatid natin na gustong sumabak sa isang negosyo ngayong 2014, ano-ano ba yung mga dapat nila i-consider habang sila nag-iisip pa lamang ng negosyong kanilang papasukin? Well, basically, ang business is very emotional, no? Lahat ng bagay na gagawin natin na may kaugnayan sa pera, paglalagyan ng pera, emotional. So, I want them to be emotionally prepared. Be Maganda prepared yan, to fail and be prepared to succeed. Dalawa kasi yan eh. Kadalasan ng iba, nagpe-prepare lang to succeed. Eh, what if it fails? Tama. It's nice to have a goal to succeed, pero dapat prepared ka rin na if it won't succeed. So marami mga kaklab natin naman ang medyo nagba-back out kapag nalalaman na naku, may puhunan na malaki sa papasukin nilang negosyo. So meron ba general rule na dapat isipin para makondisyon yung kanilang isip sa isang potential na negosyo? Well, ang gusto ko sanang sabihin sa kanila ay hindi pera-pera ang negosyo. Nandun na tayo sa idea na dapat magkapera ka, dapat kumita ka. Pero first and foremost, ano ba yung binibenta mo? Ano ba yung service na binibigay mo? So sana ang primary goal nila bago sila mag-start is, ano ba yung maibibigay kong contribution sa buhay ng isang tao so that magkaroon ako ng pera eventually. Maganda ha, hindi lang para yumaman, hindi lang ganun. Kasi very automatic, tips no? mo ha, kasi usually puro tungkol sa pera yung tips nila. Ikaw, una-una mong tip business is an emotional thing. Ngayon ko lang narinig yan ha. Ito na Lloyd, isa-isa na natin yung top 3 na mga businesses na pwedeng simulan ng ating mga kapatid with only 10,000 pesos, baka nga less pa, no? As starting capital. Alright, unang-una siguro yung direct selling business. No? Direct selling business. So yan, usong-uso. Usong-uso. Napakarami. In fact, in 2013, napaganda preparation ito for 2014. So marami ng business ang ni-start nila using direct selling model. Ano-ano yung mga business na patok sa direct selling business? Lahat ba ng klase ng business basta direct selling na, online na, mga ganyan ay papatok? Well, hindi lahat dahil kailangan una intindihin natin na kailangan may merkado ka. Baka naman gagawa ka ng direct selling, wala ka naman pagbebentahan, 'di ba? So isipin mo na sino ba yung pwedeng bumili nito ng negosyo ko? Marami kasi nag-i-start ng business na hindi pa nila alam kung kanino nila ibebenta. So gumawa na sila and then nung meron na sila, saka sila naghahanap ng merkado. So dapat talaga ma-address yung needs ng market. Yan ang papasukin mong business. Definitely. Okay. Paano nga ba makapasok sa ating top 3 businesses? Ito ba yung mga business mo mismo? Hindi ko ito business, pero magandang model ito dahil medyo may unique proposition itong direct selling business na ito na goat's milk to eh. Goat's milk. Yan, karamihan ng mga babae, yan ang gusto. Diba? Beauty and women, yan ang pinakamalaking market daw, diba? Sa direct selling. At ito na nga, milk products. So, masasabi ba natin na kakaibang selling point meron ng mga milk products ito, lalo na goat's milk? Right, definitely. Kasi madalas sa beauty and wellness, di ba, mga makeup, etc. Ngayon, pag sinabi mong goat's milk, ang selling point mo lang dyan is, ito natural. Eh, yung iba ba, natural. So, artificial versus natural, people would go for natural. Natural, syempre pa. So, business strategy yan? Business strategy. Oo. So, ano-ano pa yung mga business strategies para sa mga nanay na gustong pasukin ng direct selling? Halimbawa, hindi beauty products, katulad itong mga goat milk products ang kanila ibebenta. Ito, tinan mo, pastillas de leche, isipin mo, pagkain ba yan? Pagkain yan. Pagkain talaga. Sana pagkain naman no? Sana pagkain. Pagkain naman. Para sa Akala mga... ko pastillas de leche, scented or flavored something. Okay, right. Sige. Pagdating sa mga nanay natin, please, kung papasok kayo sa direct selling business, sana wala kayong baby na inaalagaan. Dahil it will take time. Kailangan nyo talaga magbahay-bahay. Kailangan nyo maglakad. Yun ay direct selling. Pero pag online, pwede. Pag online, pwede ka. Mga may baby ka, nag-Facebook yung kanang kamay mo, pwede yun. For the longest time, yung direct selling na nanay ko, nag-direct selling din noon eh. Hindi po mawawala. Hindi mawawala yung direct selling business model sa Pinas. So, hindi siya malalaos? Hindi siya malalaos. May dahilan kung bakit. Ano yung dahilan?
Ang mga Pilipino ay likhang madaldal. Machika. Machika. oo. At ang direct selling business ay business ng pakikipag-usap. Ay, oo nga, kaysa naman magchismisan lang, no? Walang mararating chismis, napaka-nega pa. Hindi Right. mag-direct selling ka na, gamitin mo yung laway mo sa pagbebenta. Exactly. Oo. At ang mga kababaihan ang number one dito. Oo, Kasi mas tama. madaldal kayong likas kaysa sa amin. Oo, hindi ka makakahindi sa charm namin. Exactly. Ito na. Lloyd, anong next sa listahan nating mga negosyo na under 10K? Ang puhunan? Yung mga pinapagbagsakan ng mga coins. Ay, uso yan. Uso. Ano? Lahat na ngayon, From tissue, kape. kape, Tama, juice. tissue sa mga banyo, no? Bagsakan Napapansin ng ko bagsakan yun. ng coin. Oo Akala nga. ng mga tao walang pera doon, pero meron. Ay, piso-piso, pero nagiging milyon piso na yan. Exactly. Maganda yun. Pati nga yung mga internet, magsusurf ka for Piso. what? 4 Piso net. minutes, piso, Yeah, di ba? piso, O, piso piso. net. Mga ganyan. Okay din. Magkano naman usually ang puhunan sa ganitong klaseng business sa barya-barya? Akala mo, barya-barya. Well, sa isang machine, pwede mga 2,000 pesos Ano ba lang. itong machine na to pala, Lloyd? Yan yung pinapaglagyan ng coins. So, ang Oo. gagawin mo lang dyan, i-install mo lang yan sa isang lugar. Oo. Ayan na, mag-ooperate na siya ng sarili niya. Ano to? Charger? Charger yan. Charging station. Charging Kumbaga, baka kakaiba, ang lit lang ano. Maliit lang, 2,000 Oo. pesos lang yata yung ganyan machine eh. Yung pinakapuhunan nito Pinakapuhunan. ay 2,000, tapos ang balik nito ay Well, depende kung gaano karami yung magcha-charge sa kanya. Ay, Kaya nga, oo. ang laban dito is yung location. Tama. So ano, Kasi, mga abangan ng bus? yeah, ganyan. abangan ng bus. Kasi hindi pwedeng ilagay yan sa mga Dasmariñas Village eh. Dahil walang Papansinin. magcha-charge dyan. Oo, So hindi location is everything. At Location. tinan mo, lahat talaga ng klaseng cellphone pwedeng mag-charge, no? Yeah. Magkano to? Magkano ihuhulog dito para makapag-charge? May 5 piso, may 10 piso. Depende sa haba ng charging nila. Charging. Ayun, okay yun ha. So madalas kung may charging station, syempre kakabit na rin dito yung loading, di ba? Definitely. Kasi meron ka na nga charging, di ba ka pa magbebenta ng load, di ba? Definitely. Sa 92 million na tao, napakarami na dyan na may cellphone. So Oo. definitely yung load is kailangan. Oo. So kailangan mo rin syempre ng taong magbabantay. Kailangan din tao magbabantay, pero pwede rin na humanap ka ng tao na magiging partner mo na lang to resell the business. Sa bagay, oo nga naman. So ano naman yung business strategies na pwede mo ibahagi tungkol naman sa ganitong klaseng business, yung mga piso-piso business? Karamihan kasi dito sa e-loading, for example, ang ginagawa ng mga nag-i-load ay nakanganga at naghihintay sa customers. So ang gusto kong gawin nila ngayong taong ito is wag manganga, kundi maging aggressive sa marketing. Abay, pag-aralan nila kung yung spending habit ng kanilang mga customers. Customer, oo. So in other words, hindi lang sila basta maghihintay, tanongin din nila, may load ka pa ba? Tuwing kailan ka ba naglo-load? Oo. Para kapag nag-load sila, sigurado mayroon kang ipapang-load sa kanila. Oo Kasi nga minsan naman. sobrang laki ng kinukuha nila, wala naman nalo-load. Minsan naman sobrang liit, napakarami naglo-load. Oo nga. So, at nandun ka na rin lang, magbenta ka na rin ng mga iPhone case. Oo, Hindi, lahat hindi yan, lang mga iPhone cases. case, phone cases. Lahat ng Nandun ka cases. lahat ng mga kailangan ng mga may telepono. Pwede mo na i-sideline Pwedeng, yun, di ba? Pwede. Oo, ayan na. Tatlo lamang po yan sa negosyong pwedeng-pwede niyong simulan na magpapatunay na walang maliit o malaking puhunan sa gustong magsumikap. Tignan nyo nga naman to si Lloyd, may bago pa siyang libro. Libro. Lloyd, pakita natin yan. Lloyd Luna, paano maging successful? Ay, gusto natin yan. Sige Lloyd, anong laman yung libro mong bago? Well, ito ay tungkol sa pag-aaral, pangungopia at paggawa ng pera. Aba, pangungopya. Kasama yan. Yan ang pangungopyang tama. Pangungopia, tama. Hindi sa school. Available po sa facebook.com/LloydLun. So, punta lang sila sa Facebook, i-like lang ang page na Lloyd Luna, at doon pwede kayo mag-PM kay Lloyd kung paano mag-order ng libro. Salamat Ganda ng po. t-shirt mo, pambansang inspirasyon, LL, Lloyd Luna. Oo, salamat sa inspiration mo ngayong umaga, Maraming Lloyd, salamat at good luck sa book mo, ha? O yan, sa mga nagpaplano naman dyan na maagang pagre-retiro, ilalatag sa atin na isang financial advisor ang plano for early retirement, kasama syempre si Maring Yang.